Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Grupong kadamay masinikpitan ang barikada sa mga inukupang pabahay sa Pandi, Bulacan. Isyu sa pamamahagi ng libreng lupain sa mga magsasaka. Muling tatalakayin sa pagpapatuloy ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front sa Abril. PNP itinanggi sa kanila nagmula ang impormasyon hinggil sa 7,000 napatay sa war on drugs ng pamahalaan. Malacanang naniniwalang destabilisasyon sa Administrasyong Duterte ang layo ng inilabas na dokumentaryo ng New York Times laban sa anti-drug war ng pamahalaan. India National at 3 Pilipino na sangkot umano sa Kidnap for Ransom Group na nag-ooperate sa Central Luzon, arestado sa entrapment operation ng PNP. Isinampang demanda laban sa umano'y utak ng rentangay scheme. Iniurong na ng 29 na nabiktima ng modus operandi. LTFRB hindi pinagbigyan ng hiling ng nagpoprotestang taxi drivers na ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasaktan sa magkahiwalay na aksidente sa taxi sa Cagayan de Oro at Pasay City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. 2 sugatan ang bumanggang isang taxi sa concrete barrier sa Rojas Boulevard sa Barangay 13 sa Pasay City kaninang madaling araw. Nagtamo ng hiwa at gasgas sa paang taxi driver at pasahero nito. Aminado ang taxi driver na nakaidlip ito habang nagmamaneho dahil kahapon pa siya ng tanghali nagsimulang mamasada. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima ay dinala na sila sa ospital. Samantala, isa naman ang nasaktan ng bumanggang isang taxi sa isang kotse sa Cagayan de Oro noong Sabado na madaling araw. Ayon sa nakasaksi, hindi tumigil sa intersection sa Barangay Kauswagan ang multi-utility vehicle kahit naka-red light na ang ilaw ng traffic pole. Kinilala ang driver nitong si Mark Pangandaman na iniinda ang pananakit ng leeg at labis na pagkahilo. Wala namang tinumong pinsala ang driver ng taxi. Matapos napatan ng first aid ay tumanggi nang magpahatid sa ospital si Mark. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon ang huling araw na eviction notice ng National Housing Authority o NHA sa mga miyembro ng kadamay na umukupa sa mga pabahay sa Pandi, Bulacan. Ngunit sa halip na umalis, mas hinigpitan pa nila ang inilagay nilang mga barikada sa lugar. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nagmamatigas pa rin ang mga miyembro ng kadamay na umukupa sa mga pabahay sa Pandi, Bulacan. Huling araw na ngayon ng ibinigay na tanig ng National Housing Authority sa kanila. Ngunit sa halip na lumisan, ay mas nilagyan pa nila ng kawayan at mga bato ang kanilang barikada. Bawal ring pumasok sa lugar ang mga kawani ng media at pamahalaan. Ayon sa mga pinuno ng grupo, handa silang labanan ang puwersang ipadadala ng pamahalaan upang sila'y paalisin sa lugar. Nasa kanila na po yun kung dahasin nila kami. Lalaban kami hanggat kaya namin. Lalaban po kami talaga. Wala pong mangyayaring sakitan kung hindi po mangunguna ang mga militar at pulis. Simula noong 8 ng Marso, aabot sa 20,000 miyembro ng kadamay ang umukupa sa mahigit 5,000 bakanting unit ng pabahay sa 6 na project site ng NHA. Sa tala ng NHA, nasa 324 na miyembro pa lamang ng kadamay ang nagpasabing susunod sa eviction notice kapalit ng ipagkakaloob sa kanilang unit. Ngunit hindi pa rin tukoy ng ahensya kung saan dadalhin ang mga pamilyang pinaalis sa mga pabahay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, hindi na muna itutuloy ng National Housing Authority ang pagpapaalis sa mga miyembro ng kadamay na umukupa sa ilang pabahay ng pamahalaan sa Bulacan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagdesisyon ang mga opisyal ng National Housing Authority na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng eviction notice sa miyembro ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay na sa pilitang umukupa sa mga bahay sa Pandi, Bulacan. Batay ito sa isinagawang dialogo ng NHA at mga opisyal ng kadamay ngayong Lunes. Magkakaroon po ng profiling ng mga nag-okupa
sa 7 pabahay natin sa Bulacan. Okay? Magsisimula ang profiling sa April 3. Isi-shift po from eviction to yung profiling and validation. Ayon naman sa kadamay, gusto talaga nilang magkaroon ng permanenteng tirahan kaya dapat ay ayusin ng pamahalaan ng polisiya sa pagbibigay ng pabahay. Ay di hinihiling ho namin talaga na kailangan hindi ho talaga mangyayari ang eviction. Yung aming panawagan bilang kadamay, di kilalanin na po yung mga nag-occupy na mga maralita. At ipamigay na yung mga tiwangwang na pabahay. Bibigyan naman ng NHA ng hanggang May 30 ang Housing Board ng Philippine National Police at Armed Forces para magbigay ng pinal na listahan ng mga benepisyaryo ng mga pabahay na nasa Pandi, Bulacan. Aabangan din nila ang ilalaang budget sa 2018 para sa pabahay ng pamahalaan kung saan mapagsisilbihan nito ang nasa 50,000 informal settlers na naghahanap ng maayos na tirahan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tatalakayin ng peace panels ng pamahalaan at National Democratic Front ang issue sa libreng pamamahagi ng lupain para sa mga magsasaka sa pagpapatuloy ng kanilang peace talks sa the Netherlands ngayong Abril. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Aabot na sa 65 billion pesos ang balanse ng hindi pa nababayarang halaga ng lupa na naipamahagi na sa mga magsasaka. Ngunit posibleng maging libre na ito kung pagkakasunduan ng pamahalaan at National Democratic Front sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa Abril sa the Netherlands. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, sa umiiral na batas ngayon ay posible pang mabawi sa mga magsasaka ang kanilang mga lupa. Pag po strictly pinatupad yun yung 122,000 ARBs natin nanganganib na mailit yung kanilang lupa. Ayon kay Secretary Mariano, kailangan lamang ng bagong batas gaya ng Genuine Agrarian Reform Bill upang maipatupad ang libreng pamamahagi ng lupa. Nasa 600,000 hektarya ng lupa ang nakatakdang ipamahagi pa sa mga magsasaka. At kung papasa ang isinusulong nilang batas ay posibleng madagdagan pa ito ng 100,000 hektarya. Ito po yung magbibigay ng full authority sa DAR na yung hindi pa nasasaklaw na mga lupa, mga hacienda at mga plantasyon ay maaari pong masaklaw. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iginiit ng isang election lawyer na kailangan amyendahan ng konstitusyon kung matutuloy ang mungkahi ni Pangulong Duterte na magtalaga na lang ng barangay officials sa halip na ituloy ang eleksyon sa Oktubre. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Labag sa batas ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng barangay officials ayon sa election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Anya nakasaad sa Section 8 Article 10 ng 1987 Constitution na dapat elective o dumadaan sa proseso ng halalan ang local officials. With due respect to the advices ng Pangulo, yan ay hindi maaaring gawin sapagkat sa ilalim ng ating saligang batas, maliwanag na ang barangay officials ay elective local officials. Kung desidido niya ang Pangulo na isulong ang panukala, maaari naman niyang hilingin sa Kongreso na amyendahan ang Local Government Code of 1991. Amyendahan mo ang saligang batas na kung saan nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo o sa sinuman na mag-appoint na lamang ng local elective officials. Sa ilalim ng batas, kailangang maghalal ng isang punong barangay at 7 konsehal ng barangay. Una nang iminungkahi ng Pangulo na mag-appoint na lamang ng opisyal sa halip na ituloy ang eleksyon sa Oktubre. Dahil hindi naman anya tiyak na malilinis ang kanilang hanay, lalo't laganap na ang droga sa mga barangay. Ayon naman sa COMELEC, hinihintay lang nila ang direktiba kung ipagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa darating na Oktubre 23. We have to study that matter carefully, but eventually it will be Congress that will need to pass a law in order to postpone the elections. Batay sa konstitusyon, kabilang sa elective officials ang gobernador, alkalde at barangay officials. Kaya't hindi maaaring italaga ang mga ito malibang amyendahan ang konstitusyon at may sapat na dahilan.
Samantala, iginigiit naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na walang magiging paglabag sa batas sakaling ipagpaliban ang October 2017 barangay polls. Payo naman ng ilang grupo na sampahan na lang ng reklamo ang barangay officials na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga upang maalis sa pwesto ng naaayon sa proseso. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Iginiit naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na labag sa batas ang hinihiling ng ilang grupo ng taxi driver na ipahinto ang operasyon ng Uber at Grab at iba pang transport network companies. Ito ang balita ni Joe Anano. Nagtipon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga taxi driver kanina. Hinihiling ng grupo ang pagpapatigil sa operasyon ng Uber at Grab at ng iba pang katulad na transport network company. Katulad namin, may prangkisa yan eh. Sila wala. Bakit sila nakakapag-operate? Ba't pinapayagan ng LTFRB? Samantalang kami, pag walang prangkisa, huli. Reklamo ng mga driver, malaki na ang nawawala sa kanilang kita dahil sa matinding kompetisyon sa Uber at Grab. Mula sa dating 700 pesos, umaabot na lamang ngayon sa halos 500 piso ang kanilang naiuuwi sa maghapong pamamasada. Ngunit ayon kay LTFRB Board Member Attorney Irene Lizada, hindi sakop ng kanilang kapangyarihan na suspindihin ang operasyon ng transport network companies. Kinakailangan munang amyandahan ng Kongreso ang ilang probisyon ng batas ukol sa pagbiyahe ng Uber at Grab bilang karagdagang uri ng transportasyon sa bansa. Because even the department order states that we will await legislation from Congress. Nilinaw rin ni Attorney Lizada na tanging paglilimita lamang sa aplikasyon at pamasahe ng mga TNVS ang nasa kontrol ng LTFRB. So in the meantime, doon sa kanilang mga presyo para hindi na magsa-search ng sobra-sobra. Sa datos ng LTFRB, nasa higit 30,000 aplikasyon pa ng mga TNC ang kasalukuyang nakabinbin sa ahensya. Joe Anano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. PNP itinanggi sa kanila nagmula ang impormasyon hinggil sa 7,000 napatay sa war on drugs ng pamahalaan. India national at 3 Pilipino na sangkot umano sa kidnap for ransom group na nag-ooperate sa Central Luzon, arestado sa entrapment operation ng PNP. Pangulong Rodrigo Duterte, simple lang ang gagawing pagdiriwang para sa kanyang ika-72 kaarawan bukas. Maglalabas ng data ang Philippine National Police o PNP upang pabulaanan ang mga ulat na nasa 7,000 na ang napatay dahil sa war on drugs ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nais itama ng Philippine National Police ang maling datos tungkol sa mga namatay sa war on drugs campaign ng Duterte administration. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, walang katotohanan ang inilalabas na data ng ilang grupo ng media at maging si VP Leni Robredo na 7,000 na ang nasawi sa anti-drug operations mula nang umupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto lang namin i-correct yung maling reporting and so that the Filipino community as well as the international community cannot be misled by false reporting. Pawang katotohanan lamang, these are facts and datas that were honestly recorded and interpreted. Aniya, nasa 4,013 lamang ang kabuoang bilang ng mga napaslang simula nang mamuno ang Pangulo. 2,555 dito ang namatay sa legitimate police operation noong unang inilunsad ang Oplan Double Barrel 1. 6 na po naman sa Double Barrel Reloaded hanggang kahapon ng umaga. 1,398 naman ang nasawi na may kaugnayan sa droga mula sa 6,011 na iniimbestigahan nila. 828 ang may kinalaman sa RIDO, awayan sa ari-arian at personal na dahilan. May kinalaman sa trabaho at kagagawa ng threat groups. Nasa 3,785 cases naman ang nananatili pa ring under investigation dahil sa kakulangan ng mga investigador. Iginiit pa ni General Bato na hindi sa kanila nagmula ang katagang extrajudicial killings at hindi rin akmang gamitin ito. In the absence of any proper investigation,
nobody can rightfully conclude these homicides to be extrajudicial. Sa kabila nito, ipinagmalaki ni Chief PNP ang maayos pa ring pagtatrabaho ng kanyang mga tauhan na hindi naaapektuhan ng napapaulat na maling datos. Umaasa rin si General Bato na itatama ni VP Leni Robredo ang inihayag nitong maling impormasyon ukol sa anti-drug war. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Krame. Dudulog naman sa United Nations o UN ang isang grupo ng human rights advocate kaugnay ng umano'y kaso ng extrajudicial killings o EJK sa bansa. Ito ang balita ni Monokson. Naghahanda na ang isang grupo mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magtungo sa opisina ng United Nations sa Geneva, Switzerland upang isangguni ang mga nangyayaring extrajudicial killing sa Pilipinas. Ayon kay Amado Picardal, ang Executive Secretary ng CBCP, maraming biktima ang lumalapit sa kanilang tanggapan upang humingi ng tulong. Karamihan ay mga kaanak ng mga biktima ng vigilante killings. Naniniwala ang grupo na state-sponsored o pinapayagan ng pamahalaan ang mga pagpatay sa drug suspects. We have mga inside information. Of course, yung iba galing from former mga members of the death squads. There are a lot of police na may nakukonsensya na and we're getting information from them. Naniniwala rin ang grupo ni Picardal na totoo ang palit-ulo scheme sa anti-drug operations sa kabila ng paliwanag rito ng Philippine National Police. Ngunit ayon sa Commission on Human Rights, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay dito. At hindi rin establishado kung totoo nga ang pinapayagan ng pamahalaan ng mga pagpatay. We have not found out any to that effect, no? Any findings to that effect that it's state-sponsored or there is a policy of government against that. Maglalabas naman ng ulat ang CHR sa buwan ng Mayo hinggil sa mga kaso ng pagpatay kaugnay ng droga. Ngunit duda ang grupo ni Picardal na may mangyayari sa investigasyon ng CHR kaya desidido silang idulog ito sa international community. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, naniniwala ang Malacanang na ginastusan ng New York Times ang inilabas nitong documentary upang sirain ang reputasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Iginiit rin ng palasyo na hindi kinikilala ng Human Rights Watch at iba pang katulad na grupo ang kultura ng Pilipinas sa pagtuligsa nito sa anti-drug war ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Malinaw na pagpapabagsak sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang layo ng dokumentaryo ng New York Times na isang pahayagan sa Estados Unidos ayon sa Malacanang. Nakapaloob sa 15 minutong video ang mga pagpaslang o vigilante killings na umano'y nangyari sa bansa. Ilang artikulo rin ang inilabas ng New York Times nitong nakalipas na linggo na tumatalakay sa anti-drug war ng administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, halatang pinondohan ito ng mga partikular na personalidad at politikong layong patalsikin ang administrasyon. Sinusubukan din anya ng New York Times na lumikha ng pandaigdigang perception laban sa Pilipinas na nireresolba lamang ang suliranin sa iligal na droga. Samantala, ipinagtanggol din ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulong Duterte kamakailan patungkol sa paglaban sa problema sa iligal na droga. Well, I am sorry. I have to clean up and until such time nga mapatay ang mga drug lord. Wala ni sila sa dalan, paggabi maglakaw-lakaw og mahurot. I'm sorry. Ingon mo nga pobre mo. That's not an answer. May problema ko. 4 million addicts. Do you want more another 4 million? Para sa Human Rights Watch, pag-amin ito ni President Duterte na target ng kampanya kontra iligal na droga ang mga mahihirap na mamamayan. Subalit paliwanag ng Malacanang, nais lamang bigyang diin ng Pangulo na hindi sapat na dahilan ng kahirapan upang magtulak, gumamit o magbenta ng shabu. Sinabi rin ni Undersecretary Abella na hindi dapat padalos-dalos ang HRW at iba pang grupong katulad nito sa pakikialam sa pamahalaan ng Pilipinas dahil malinaw anya nakawalan nito ng pagkilala sa kultura ng bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Una pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa online poll para sa 100 most influential people in the world ng Time Magazine. 4% boto na ang nakuha ng Pangulo na sinundan ng Head of State ng Vatican na si Pope Francis, Russian President Vladimir Putin, Facebook co-founder Mark Zuckerberg at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Top contenders rin sina US billionaire Bill Gates, British actress Emma Watson, music superstars Lady Gaga at Beyonce, at si Harry Potter author J.K. Rowling. Ang Time 100 ay taunang listahan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo mula sa larangan ng sining, politika, business at science and technology. Nag-umpisa ang online voting noong Biyernes at matatapos sa 16 ng Abril. Sa April 20 naman, inaasahang i-aanunsyo ang pinal na resulta. Hindi magiging magarbo ang gagawing selebrasyon para sa ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bukas ang kauna-unahang pagkakataon na ipagdiriwang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kaarawan bilang pinakamataas na pinuno ng bansa. Ngunit ayon sa Pangulo, wala siyang balak magkaroon ng magarbong selebrasyon para sa kanyang 72nd birthday at ang tanging birthday wish niya ay ang ikabubuti ng bansa. I only ask God that give me a little bit of time, a little strength to surmount the problems of the country, and that I'd be able not really to solve but maybe mitigate some of the rigors of governance. People will understand what I'm doing. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, kaugalian na ni Pangulong Duterte na ipagdiwang ng simple ang kanyang kaarawan kasama ng pamilya at mga kaibigan. Sabik din itong makapiling ang kanyang mga apo. I would be very glad to spend my time with my newest grandson, Stone, and the rest of my children and grandchildren. That would have been the greatest gift that I can ask in this planet. March 28, 1945 nang ipanganak sa Maasin, Southern Leyte si Pangulong Duterte. Hiling naman ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na matupad ang pangarap nito para sa bansa at manatiling malusog sa kabila ng kinakaharap niyang mga issue at problema. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Naaresto na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang kidnap for ransom group na umunoy nambibiktima ng Indian national sa Central Luzon. Ito ang balita ni Grace Casim. Huli sa entrapment operation ng Philippine National Police ang 4 na umunoy membro ng kidnap for ransom group sa Nueva Ecija. Ito ay sina Gurmeet Singh, isang Indian national at umano'y leader ng grupo. Ang 3 Pilipino na sina Jeffrey Cabading, Francis Castro at Gregorio Peña. Nag-ooperate umano ang grupo sa Nueva Ecija, Bataan at Pampanga. Series na yung mga cases ng kidnapping nila, puro Indian ang biktima. Ang pagkakahuli sa mga suspect ay bunga ng follow-up operations matapos silang makakuha ng ransom money mula sa pamilya ng biktimang si Hanvinder Singh ng Llanera, Nueva Ecija noong March 9. 10 milyong pisong ransom money ang unang hiningi ng mga suspect, subalit na ibaba ito sa 600,000. Baba na yung sa van, 4 tao, tsaka 2 doon motor, tsaka yung isa Pilipino, isa Bumay. Uhuli na sila, tapos dampot doon na sa lagay nila van. Agad namang nakipag-ugnayan sa mga pulis ang pamilya ng biktima kaya naaresto ang mga suspect. Na-recover sa mga ito ang ibinayad na 600,000 pisong ransom money, granada, baril at mga bala. Pinaghahanapan ng mga otoridad si Kicker Singh na umano'y miyembro din ng grupo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sinagot na ng itinuturong utak ng rent-tangay scam na si Rafaela Anunciacion ang kinakaharap na reklamo sa Department of Justice o DOJ. 29 naman sa mga nabiktima ng modus operandi ang nag-urong na ng kanilang demanda. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Itinuloy kanina ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo kaugnay ng rentangay scam. Dumalo ang itinuturong utak ng modus na si Rafaela Anunciacion upang sagutin ang ilan sa mga reklamo ng mga nabiktima mula sa Bulacan. Aniya hindi sila nagtungo sa lugar upang umupa ng sasakyan doon. Alam nila na hindi sila nagsasabi ng totoo.
Sabi naman ng isa pang inirereklamo na pilitan lamang ang mga biktima na magdemanda dahil isa umano itong kondisyon ng PNP Highway Patrol Group upang mabawi ang mga sasakyang naipasok sa scam. Kapalit daw nung bawi ng sasakyan complain. Tikom naman ang bibig ng HPG Calabarzon ukol dito. Sa ngayon, 29 na sa mga unang nagdemanda ang umatras sa kaso. Sabi ni Mang Narciso, hindi na niya itutuloy ang demanda upang makaiwas sa abala. Nakuha na po yung unit Mrs. ko ang nag-ano nun pinangano sa akin yung unit Ngunit hindi ito mangangahulugan na madidismiss na ang kaso laban sa mga pasimuno ng rentangay. It will depend on the evidence to be submitted by the Regional Highway Patrol Group as well as the other individual complainants. Itutuloy ang pagdinig sa mga reklamo sa darating na Biyernes, March 31. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pinigil ng Court of Appeals ang pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso laban sa kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Isang temporary restraining order ang inilabas ng CA 11th Division na magtatagal sa loob ng 60 araw. Ginawang basihan ng TRO ang desisyon ng Supreme Court na ang deposition ay para lamang sa civil cases. Ngunit ayon kay Attorney Edre Olalia, iba ang sitwasyon ni Veloso dahil nasa death row ito at hindi maaaring makauwi upang tumestigo sa harap ng korte. Dapat anyang payagan ng korte na makuna ng salaysay ang OFW, lalo na't binigyan naman sila ng pagkakataon na pasubalian ang sasabihin nito. Nakalaya na ang 3 pang Malaysia national na kabilang sa 5 crew ng tugboat Serudong 3 na dinukot ng bandidong Abu Sayyaf Group noong nakaraang taon. Mula sa Zamboanga City, ito ang balita ni Dante Amento, live. Yes, Dante. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Dante Amento maya-maya lamang. at 80 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Pinag-aaralan ngayon ang pagbabawal sa paggamit ng mercury kasunod ng pagkatapon ng mercury sa Manila Science High School. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. 575 mga estudyante, guro at tauhan ng Manila Science High School ang kasalukuyang isinasailalim sa medical examination. Ito'y matapos aksidenteng matapon sa paaralan ang nasa 60 mm ng mercury noong Marso 11. Dahil dito pinag-aaralan ngayon ng Department of Health ang polisiya ukol sa paggamit ng mercury sa mga paaralan. Mamalangkatin na bunsod sa pangyayaring to, titingnan kung magkakaroon ng policy ngayon na ito ay iban o gamitin, pero ayon lamang sa mga kondisyon na nararapat at dapat sundin. Sa kasalukuyan na iniimbestigahan na rin ng DepEd ang nangyaring mercury spill upang malaman kung may nagkaroon ng kapabayaan kaya ito nangyari. Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga paaralan na sumunod sa mga patakaran pangkaligtasan sa mga science laboratory upang makaiwas sa disgrasya. Ayon pa kay Education Undersecretary Jesus Mateo, dapat ay laging handa ang mga guro sakaling mangyari ang ganitong insidente. Kailangan aware yung mga teachers natin, teaching yung mga science, yung mga hazards doon sa science laboratory. Ano yung worst thing that might happen? Ano yung reaction kung sakali man may mangyari? Kabilang sa mga masasamang epekto ng mercury sa katawan ay ang pagkahilo at sakit ng ulo. Maaari rin itong maapektuhan ang memorya at ilang organs ng katawan tulad ng bato, atay at puso. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasig City.
Nakalaya na ang 3 pang Malaysian national na kabilang sa 5 crew ng tugboat si Rudong Kri na dinukot ng bandidong Abu Sayyaf Group o ASG noong nakaraang taon. At para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Dante Amento live mula sa Zamboanga City. Dante, paano sila nakalaya? Yes, Attorney Reggie, magandang gabi. Iniharap na sa media ngayong hapon ang 3 Malaysian nationals na nakalaya mula sa kamay ng Abu Sayyaf kaninang umaga. Ang mga ito ay kabilang sa 5 crew ng isang tugboat na dinukot ng bandidong grupo noong July 19, 2016 sa karagatan ng Bent Haven, Tambisan, Lahad, Datu, Sabah. Kinilala ang mga ito, Attorney Reggie, na sina Muhammad Jumadil Rahim, Muhammad Rizwan bin Ismail at Fandi bin Bakran. Na-rescue mano ang mga bihag ng iba't ibang units ng Joint Task Force Sulu sa boundary ng Sitio Kasanyangan, Barangay Tuyang, Talipaw at Barangay Jinggan, Panglima Estino, Sulu habang nagsasagawa ng focus military operations. Agad na dinala ang mga ito, Attorney Reggie, sa Kota General Chodolfo Bautista Station Hospital sa Busbusulo para sa kaukulang atensyon medikal. Una nang nakalaya nitong nakaraang Huwebes ang 2 nilang kasamahan. Ayon sa AFP Joint Task Force Sulu, malaki ang naitulong ng binigay na impormasyon ng 2 nilang kasamahan na nauna nang na-rescue para matunton ang kinaroonan ng 3. Dahil dito agad na nag-dispatch ng mga tropa upang tugisin ang grupo na may hawak sa kidnap victims kaya napilitang iwanan ang mga bihag. Sa ngayon, Attorney Reggie, ay may natitira pang 29 na hawak na bihag ang Abu Sayyaf Group. 20 sa mga ito ay dayuhan, nakaramihan ay mga Vietnamese at 9 naman ang mga Pilipino. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Zamboanga City. Balik sa Attorney Reggie. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Zamboanga City. At kareng kay katamong balitang Promdi. Inaresto dering otoridading top 4 most wanted person king Region 3. May aresto yung suspect i Alan Sevilla, 49 anyos king bale na king Barangay Planas, Porac, Pampanga. May yarap yaking kasong pamakamate i Sevilla. Makakulong na ngayon ni Sevilla king PGMP Bataan District Jail. 40 artificial coral reefs ing lege daking metong marine protected area king Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Ining report ng Joshua Antonio. Unti-unti nang bumabalik ang mga yaman dagat sa karagatang sakop ng Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Taong 2014 nang ideklara itong marine protected area matapos na masira ang nasa 22 hektarya ng bahura dahil sa iligal na pangisda. Noong Biyernes ay muling naglagay ng mga artificial coral reef ang mga otoridad upang mapanumbalik ang mga dating naninirahan laman dagat. 40 artificial reefs at 5 culvert fragments ang nilagay sa dagat. Ayon sa mga nangangalaga ng reef, malaki na rin ang pagbabago ng sinimulan nila ang rehabilitation project. Meron tayong giant clam sanctuary. Malalaki po yung taklobo natin dyan ngayon. Dito halos yung mga isda maliliit eh. So ngayon nagbalikan yung mga isda malalaki. Katuwang sa pagbabantay ng mga inaalagaang coral reefs ang Maritime Police sa rehiyon. Umunlad ulit yung marine life natin dito sa Subic at pangalagaan nito para sa darating na panahon yung ating mga anak, ating pamilya may makakain pa. Ikinatuwa naman ng mga mangingisda ang programa na malaking tulong sa kanilang hanap buhay. Talagang napapabuti po ang ating karagatan. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Bataan. At yan kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Sa ibang balita, patuloy na umaapela ng tulong mula sa pamahalaan ang mga kaanak ng Filipino worker na si Jennifer Dalquez kahit ipinagpapaliban ng korte sa United Arab Emirates ang pagpapalabas ng desisyon sa kanyang kaso ngayong araw. Mula sa Tomas Morato, ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon. Yes, Monica, nang ikiusap ang mga kaanak ng OFW na si Jennifer Dalquez sa pamahalaan upang maisalba ang buhay nito. Si Dalquez ay OFW sa United Arab Emirates na nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay umano sa kanyang employer. Kay Dalquez, ito ay habang hinihintay ang desisyon ng anak ng biktima kung itutuloy ang pagbitay o hihingi na lamang
ng blood money. Muli ito pinagpaliban ng korte at inakda muli ngayong araw, March 27. At kanina nga ay naglabas na ng desisyon ang Court of Appeals ng United Arab Emirates at muling ipinagpaliban ang paglalabas ng desisyon sa apela ni Dalquez dahil hindi nakadalo ang isa sa mga anak ng biktima. Kung sakaling papayag itong mga kaanak ng biktima na magbibigay na lamang ng blood money itong pamilya ni Dalquez, ay kailangan nila magbigay ng 200,000 dirhams na katumbas ng 2.6 million pesos. Sa ngayon ay patuloy sinasagawang vigil ng mga migrante. Kasama dito ang nanay ni Meredin Veloso na nakikiisa upang manawagan sa pamahalaan na maisalba ang buhay ni Jennifer Dalquez. Sa April 3 ay pabalik na dito sa Pilipinas ang mga magulang ni Dalquez galing sa United Arab Emirates. Yung munang latest mula dito sa may Tomas Morato, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa Tomas Morato, Quezon City. And for the news abroad, 8 Japanese high school students are feared dead after they were caught in an avalanche at a ski resort. The avalanche occurred early on Monday near Nasu in Tochigi Prefecture, 120 kilometers north of Tokyo. 8 students were found with no vital signs while more than 30 people were injured, Japan's Kyodo News Agency said. About 70 people, including students and teachers from several schools, are said to have been in the area at the time. Rescue efforts are underway, but bad weather and heavy snowfall have hampered the operation. Meanwhile, Hong Kong's incumbent leader Leung Chun-ying met with the Chief Executive-elect Carrie Lam on Monday to lay down foundations for the transition process. After discussing Lam's government policies behind closed doors, both spoke at a news conference promising a smooth transition and to unify Hong Kong's divided community as soon as possible. Lam will become the financial hub's first female chief executive when she takes office on July 1. She won 777 votes from a 1,200-person election committee stacked with pro-Beijing and pro-establishment loyalists, a process some say is the root of Hong Kong's social and political tension. In other news, the state of Illinois aims to leverage the rapport and trust that hairstylists enjoy with their customers. Kat Carriedo reports. Cosmetologists in Illinois must take an hour-long class on domestic violence as part of their broader licensing requirements. The regulation, adopted by the state in January, is believed to be the first program of its kind in the country. On Sunday, around 150 of the state's nearly 90,000 cosmetologists attended one of the first of these classes held at the downtown Chicago Convention Center. We build relationships with our clients, so we get to know them, know a lot about them, a lot about their families, and they confide in a lot of their personal information in us. We don't judge; we just, are there to make them feel beautiful. At the session, trainers taught the students that a sudden change in demeanor, a reluctance to put on a robe at a spa, or tales of repeated insults from a spouse could signal an unhealthy and even dangerous relationship. Our biggest message is you don't have to solve their issues. They are able to connect, support, and listen to these victims and survivors of domestic violence and connect them to an agency that are able to help. If hairstylists spot any of these warning signs, the trainers urge them to be considerate listeners, avoid blaming the victim, and then point the client in the direction of organizations that can provide support. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Nagwagi sa March monthly elimination ng Asong Praise Music Festival Year 6 ang awiting Sapat na Ba ng composer mula sa Singapore. Ito ang balita ni Monokson. Ang ika'y paglingkuran, ang ika'y
Wagi ang awiting Sapat na Ba sa monthly finals ng A Song of Praise Music Festival Year 6 kagabi. Ang itinanghal na Song of the Month ay likha ni Emmanuel Lipio Jr. na mula pa sa bansang Singapore. Ayon kay Emmanuel, hindi naging hadlang sa kanya ang layo ng kanyang kinaroroonan upang makapagpadala ng song entry. Hindi rin anya inaasahang mananalo dahil ang mahalagaan niya ay makagawa siya ng awiting para sa Diyos. Sobrang salamat po at hindi ko po talaga ini-expect to kasi kumbaga naalala ko po yung sabi ni Doc Mon na kapag hindi ka pa handang matalo, hindi ka pa handang manalo. Correct yan. Kung ano naman po ang maging resulta, manalo matalo para kay Lord lang po talaga to. Proud naman ang interpreter ni Emmanuel na si JV Decena. Actually, first time ko pa lang siya marinig eh. Sabi ko talaga na parang pang bigger venue tong song na to. Hindi to matatapos dito sa television lang eh. Yun yung nakita ko talaga sa kanya. So, maging ang as of judge na si Trina Belamide ay humanga sa awiting likha ni Emmanuel. Kasi itong kanta na to, sobrang ayos ng structure ng kanta. Tulad nga nung sabi ko nung yung para siyang textbook yung pagkasulat nung kanta, ganun kahusay yung yung pagkakaayos nung kanta. Malinaw na malinaw yung verse, yung pre-chorus, lahat ng mga parts. Tinalo ng komposisyon ni Emmanuel sa monthly finals ang awiting Sa Piling Mo sa Langit ni Emily Pantaleon ng Zamboanga City at ang Mahal Ka ng Diyos na likha ni J. Alvin Consigo mula sa Taytay Rizal. Si Emmanuel ay ang 5th Grand Finalist ng ASOP TV. Ang ASOP Grand Finals ay nakatakdang isagawa sa Nobyembre ngayong taon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Suportado ng UNTV at Members Church of God International ang bloodletting activity ng isang blood donation center sa Vietnam. Ito ang balita ni Cathy Navarro. Ikinatuwa ng mga doktor at staff ng Trung Tam Hing Mai Nhang Diao o Humanitarian Blood Donation Center sa Vietnam ang pakikiisa ng ating mga kasambahay sa blood donation drive na ipinag-anyaya ng ospital kamakailan. Các bạn Philippines đến trung tâm để hiến máu cứu người. Đây là lần thứ 2 trung tâm được đón đoàn các bạn. Thì trước tiên là xin cảm ơn cái tấm lòng của các bạn Philippines đã đến đây hiến máu để giúp đỡ những bệnh nhân của người Việt Nam. Umabot sa 20 bags ng dugo ang naipon ng mga donor mula sa Church of God International at ilang UNTV volunteers sa Vietnam. Các bạn để mà giúp cho chúng tôi khám tốt hơn. Và thay mặt trung tâm thì cảm ơn rất là nhiều đến các bạn Philippines và mong rằng các bạn tiếp tục đến đây hiến máu sau 3 tháng một lần. Nagbigay naman ng sigla sa ating mga kababayan ang pagkakataong makagawa ng mabuti sa pamamagitan ng gawaing ito. Hindi lang po ito nagdudulot ng mabuting benepisyo para sa aking katawan, kundi para na rin sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Malayo man sa bansang Pilipinas, hindi ito naging hadlang upang patuloy na makasuporta ang mga kababayan natin dito sa Vietnam sa mabuting adhikain ng UNTV at MCGI na maging kasangkapan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Cathy Navarro para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang ating balita sa Entertainment and Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy Christian New Year. Tsaka si Happy color. Talia. Celebrate. Happy Christian New Year. Happy Christian New Year. Sa ating mga kapatid na Members Church of God International. Happy New Year po. At Talia, maraming salamat kahit na magkakulay tayo. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Hindi namin nakuha yung memo eh. Oo, hindi kami nakuha na iba tuloy kami. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!